Paano mo haharapin ang taong pumatay sa mga magulang mo kung wala kang pera, wala kang armas, at wala kang kakayanan dahil normal na mamamayan ka lang? Palaboy na pulubi pero talino at diskarte lang ang meron ka. Samahan mo pa ng nag-aalab na pagngangalit ng paghihiganti. Hanggang saan ang kaya mong gawin kung pinatay nila ang mga taong nagpalaki at nag-aruga sa'yo pero pinalaya lang ng otoridad at hindi pinagbayad sa mga ginawa nila, at pagkatapos ng lahat, sasabihin sa iyong maling tao pala ang pinatay mo. Welcome back sa Pocon Recaps. Si Dwight Evans ay isang palaboy na nanghihimasok sa mga bahay-bahay para lang makiligo at kumain, at tumatakas kapag nakabalik na ang may-ari ng bahay. Namumulot ng mga basura sa dalampasigan, natutulog sa isang lumang sasakyan, at sa gabi, naghahanap ng pagkain sa basurahan. Sa umaga, bumalik siya sa kotse para magbasa ng libro. Walang trabaho, walang tahanan. Matalino siya pero walang direksyon. Ngunit isang araw, kinausap siya ng kaibigan niyang pulis na si Eddie. Dinala siya sa estasyon at pinaalam ang balita. Ang taong pumatay sa mga magulang niya 20 taon nang nakakaraan na si Wade Cleland ay makakalaya na sa bilangguan. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya sa sandaling yun. Nagsimula na siyang magplano. Dinukot ang naipong pera, bumili ng mapa at inayos ang sirang kotse at bagong baterya. Pumunta siya sa tindahan ng baril, ngunit wala pala siyang pambili. Ang kaya niya lang bilhin ay postcard. Sinulatan niya ito at pinadala na lang sa kanyang kapatid na si Sam bago magpatuloy sa paglalakbay. Desperadong maghanap ng baril, sinipat niya ang mga nakaparadang kotse sa labas ng bar hanggang sa makahanap siya ng baril. Ninakaw niya ito agad. Problema lang, may trigger lock, at sa pagtatangkang sirain ang lock, nasira niya patuloy ang baril. So walang silbi. Pero syempre, patuloy pa rin siya. Nag-abang siya sa labas ng bilibid para tiktikan ang pagpapalaya kay Wade. Nakita niya ang limousine ng pamilya para sunduin siya, at nakilala ang pamilyang Cleland na nagsama-sama para ipagdiwang ang kalayaan niya. Nasaksihan niya ito lahat mula sa kanyang kotse at kumulo ang galit sa kanyang dibdib. Sinundan niya ang pamilya hanggang sa isang bar kung saan sila nagdiwang. Pumasok si Dwight sa loob na may kutsilyo. Naghintay siya sa banyo, at nang pumasok si Wade mag-isa, sinugod niya ito. Nasugatan si Wade sa leeg. Nagbakbakan. Sa huli, tinuhog niya ito sa sentido. Patay si Wade. Nagmadaling lumabas si Dwight, pero bago umalis, sinaksak niya ang gulong ng limousine nila gamit ang kutsilyo, pero nakarma siya at nahiwa ang palad niya. Bumalik siya sa kotse, ngunit nakita niyang wala sa kanya ang susi. Nahulog pala sa loob ng banyo. Walang ibang magawa, ninakaw niya ang limousine nila, pinaandar kahit sira na ang gulong. Naalerto ang pamilya at nakitang bagsak na si Wade. Habang nagmamaneho, may narinig siyang ingay sa likod. Huminto siya at tiningnan. May binatang nagtatago. Si Wade Cleland, isang binata sa pamilya. Nang tanungin ni William kung bakit niya pinatay si Wade, sagot ni Dwight ay dahil pinatay niya ang mga magulang ko. Ngunit sinabi ni William na hindi si Wade ang pumatay sa mga magulang mo. Naiwan si Dwight na napaisip kung napatay niya ba ang maling tao. Iniwan niya ang limousine at naghanap ng bahay kung saan pwede siyang maligo, mandegwat ng damit, tinabas ang balbas at buhok niya, at binalutan ng sugat sa kamay. Sinuyod niya ang mga balita, ngunit walang lumalabas tungkol sa kamatayan ni Wade. Ibig sabihin, hindi nila ito inireport sa mga pulis na isang kadudadudang bagay. Nakisakay si Dwight sa isang truck para makarating sa bahay ng kanyang kapatid na si Sam, isang single mother na may 2 anak na babae. Matagal na silang hindi nagkikita. Dinala siya ni Sam sa isang diner para mag-usap. Nakwento ni Sam na lagi niyang pinaghihinalaang nagtago nga si Dwight sa Delaware, ngunit hindi niya alam kung saan banda. Inamin ni Dwight na nakita niya nga si Sam isang beses doon, ngunit nagtago siya dahil nahihiya siyang humarap sa kalagayan niya doon. Nang sabihin niyang pinatay niya si Wade, nagulat si Sam na may halong galit at ginhawa. Ikwento niya rin na may nararamdaman siyang umaaligid na Cleland na nagpaparada pa rin ng limousine sa harap ng bahay niya. Kinabahan agad si Dwight at maaaring nasa panganib ang kapatid niya dahil ang lumang kotse niya ay nakarehistro sa address ni Sam. Ibig sabihin, alam ng mga Cleland kung saan sila hahanapin. Maghihiganti sila, kaya pala hindi sila nag-report sa mga pulis. Nagmadali silang bumalik sa bahay ni Sam. Buti na lang, ligtas ang mga bata. Ngunit sobrang galit ni Sam at sinisisi ang kapatid niya sa pagdadala ng panganib sa pamilya niya. Pinayo ni Dwight na magpakalayo-layo muna sila para sa sariling kaligtasan. Umalis na si Sam kasama ang kanyang mga anak at iniwan si Dwight mag-isa sa bahay. Hinanda na ni Dwight ang mga sandata sa loob ng bahay at pagsapit ng gabi, may umilaw na
na kotse sa labas. Ito pala ang dalawang kapatid ni Wade na si Teddy at Carl na ginamit pa ang lumang kotse ni Dwight. Mabilis na umakto si Dwight. Binuksan ang ilaw at gripo sa itaas. Pagbaba niya, napansin na naghiwalay ang dalawa. Isa sa likod at isa sa harap ng bahay. Nagtago siya sa likod ng sofa sa hallway. Pumasok ang dalawa sa loob ng bahay at umakyat sa itaas. Sinamantala ni Dwight na lumabas pero nakita siya ng isa at pinana. Muntik pang matamaan. Nakasakay siya sa kotse at binunggo niya si Teddy. Tulog. Binuhat niya pa ito at nilagay sa backseat. Bago pa siya makaalis, napana na siya ni Carl sa hita. Aray ko, nakatakas pa rin si Dwight na may tama sa binti. Huminto sa isang liblib na lugar para ilipat si Teddy sa trunk. Pagkatapos, gamit ang lagari, pinutol niya ang palaso sa binti niya at sinubukang hilahin ang natitirang piraso. Marami siyang nawalang dugo. Pumunta siya sa isang pharmacy para sa mga gamot ngunit hindi niya na kayang alisin sa sobrang lalim nito. Nang hina na siya at pumunta sa ospital, saka nawala ng malay. Paggising niya, nagamot na ang kanyang binti sa katahimik na tumakas bago pa man lumabas ang billing. Bumalik siya sa bahay ni Sam para linisin ang dugo mula sa atake kagabi. Sinara ang gripo, inayos ang mga damit, bumalik siya sa kotse para magpahinga. Pero nagising na pala si Teddy at paulit-ulit na sumisigaw mula sa trunk na nagrereklamong bali daw ang kanyang binti at uhaw na. Naalala ni Dwight ang isang kaibigan, si Ben Gaffney. Matalik niyang kaibigan mula pa nung high school na ngayon ay bartender at veterano na. Pumunta siya kay Ben at nagkwentuhan sila bago sinabi ni Dwight ang tunay na dahilan ng paglapit niya. Kailangan niya ng baril. Dinala siya ni Ben sa bahay niya, isang sekretong lugar na may mga koleksyon ng baril at nag-alok pang tuturuan niya si Dwight sa kanyang bakanting lupain. Tumanggi si Dwight na madamay pa si Ben sa panganib. Kinabukasan, pagbukas ng trunk, tinutukan niya ng baril si Teddy at pinainom ng tubig. Tinanong niya kung sino ang pinupuntirya nila, siya ba o si Sam. Inamin ni Teddy na si Dwight lang ang target nila. Sinabi ni Dwight na magsosurrender na lang siya sa otoridad para matigil na ang lahat. Ngunit mas gugustuhin ng pamilya nila na patayin na lang siya. Kinumpirma niya kung si Wade nga ang pumatay sa mga magulang niya at tumanggi si Teddy. Kaya nagpaputok siya. Kaya doon isiniwalat ni Teddy ang buong katotohanan. Ang tatay talaga nilang si Wade Sr. ang pumatay sa mga magulang niya. Dahil nagkaroon ng sekretong relasyon ang ama ni Dwight at ang asawa ni Wade Sr. Kaya bilang paghiganti, pinatay ni Wade Sr. ang ama ni Dwight at hindi sinasadyang nadamay ang nanay nila sa pangyayari. At si Wade Jr. ang nag-ako ng kasalanan para sa kanyang ama na nagdurusa na ng terminal cancer para hindi siya mamatay at mabulok sa bilangguan. Inosente talaga si Wade Jr. Nanlumo si Dwight. Nang malaman ito, inabot niya ang telepono kay Teddy at sinabihang tawagan na ang buong pamilya niya para magkita-kita sila at matapos na ang lahat ng to. Walang sumagot pero nagpakunwari si Teddy. Nang kukunin na ni Dwight ang telepono, lumundag si Teddy at kinuha ang baril. Bobo. Ngayon, kay Teddy na ang bentahe. Pinagtawanan niya si Dwight at pinamukha sa kanya na namatay ang tatay nilang hindi man lang nagdusa o pinagsisisihan ang ginawa niya. Tinutok niya na ang baril kay Dwight at papatayin na ito nang biglang may pumutok mula sa malayo. Nabaril si Teddy at wasak ang muka. Nakaligtas pa si Dwight. Lumabas si Ben at pinagmamasdan lang pala siya nito mula sa malayo. Inalis nila ang bangkay ni Teddy at binalik sa trunk at pinagalitan si Dwight sa irresponsableng paghawak ng baril. Kaya tinuruan niya na muna ito ng target shooting. Binigyan ng bagong baril at supplies. Humingi si Dwight ng huling pabor kay Ben. Isunod niya na rin ang mga nanonood ng hindi nakasubscribe. Bumiyahe na si Dwight papunta sa bahay ng Cleland at natagpo ang walang tao. Sinuyod niya ang buong bahay at nakinig sa mga voicemail. Ginalugad lahat ng baril sa loob ng bahay at itinapon sa malapit na lawa. Sa labas, nakita niya ang libingan ni Wade Sr. at inihian niya ito. Pagsapit ng gabi, nag-setup na siya ng mga bitag sa paligid ng bahay at naghintay magdamag pero walang ni isang dumating. Kinabukasan, inilabas niya na lang ang bangkay ni Teddy nang biglang tumunog ang telepono pero natapos na ang tawag bago niya pa masagot. Tumawag na lang siya sa telepono ng bahay at nag-iwan ng mensahe. Sinabi niyang patay na si Teddy at nakiusap siyang huwag nang idamay pa si Sam dito. Inilibing niya na si Teddy at naghintay.
Kinagabihan, bumalik na ang pamilya. Ang natitirang lalaki na si Carl, ang panganay na babaeng si Chris, at ang kanilang pinsan na si Hope. Pinakinggan nila ang mensahe ni Dwight. Nabalot sa galit si Carl nang marinig ito at nagngangalit na pupuntiryahin talaga nila ang kapatid niyang si Sam para maghiganti. Kaya naudyukan na si Dwight na barilin na si Carl. Boom panes, tinutukan niya sila at sinabing hindi niya gustong mangyari ang lahat ng to o masakta ng sino man. Sila ang nagtulak sa kanya sa pag-target sa kapatid niya. Palihim na pumasok si William sa gilid at binaril si Dwight sa pool sa bituka. Pero palagpa, sumigaw si Hope kay William na tapusin na siya. Pero hindi niya pa kaya. Lumaban si Dwight at nahawi ang baril ni William. Nagpakundangan pa siya sa binata at inutusan na lang itong umalis na at gamitin ang kotse niya. Paglabas ni William, nasabi ni Dwight sa kanila ang kakatuwang nangyari na dahil sa simpleng inibig ng tatay ko ang nanay nyo, mamamatay tayong lahat. Nanghihina na siya dahil sa tindi ng tama niya, kaya sinugod na siya ni Hope. Inabot ni Chris ang nakatagong baril at nagpaputok, ngunit tinamaan ang sarili nitong pinsan, Bobo. Saka siya binaril ni Dwight. Kaya patay silang lahat para lang sa namumuong galit at paghiganti. At kinabukasan, dumating na ang postcard sa bahay ni Sam na ipinadala ni Dwight bago pa man mangyari ang lahat ng ito. Tama lang ba ang ginawa niya? Ang ipaglaban ang nakaraan at ang mga yumao na kahit masira ang lahat ng kinabukasan nila. I-comment mo nga ang gusto mong i-recap namin next. Subscribe para sa marami pang masasarap na recap.